Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. Master Mark ulit ito ng Team Logis. Pasensya na kayo, medyo na-busy tayo ng gusto sa breeding at sa pag-harvest at sa pagde-develop ng panibagong farm. Kaya sobrang busy natin, ngayon na ulit tayo nakapag-vlog. So anyway, alam kong marami sa inyong excited na sa pag-harvest ng early bird. Ang iba nakapag-harvest na, ang iba nag-harvest pa lang, ang iba mag-harvest pa lang. So sana sa mga kasama natin, mga katulad nating breeder sa industriya, sana maging masagana ang harvest nyo. Marami kayong maani ng mga healthy na stags. Kasi alam naman natin lahat kung gaano kalaki ang gastos na inuubos natin para makapagparami ng mga manok. And the only way para makabawi is maging maganda production para makapagbenta, makarecover, mapaikot natin ang pera. So, speaking of gastos, so alam naman natin sa pagmamanok, kailangan maghintay tayo ng konting panahon. Kailangan natin ng konting tiyaga. Huwag tayong mainipin sa pagbibreed kasi talagang it will take time para makapagpalabas ng manok na gusto natin. And pangatlo at pinaka-importante sa lahat, maraming gastos. So, konting panahon, konting tiyaga, maraming gastos. So, talagang yan ang normal sa ating mga nagmamanok. Normal na magastos. And speaking ng gastos, pag-usapan natin ang gastos sa pagbabakuna. So, this is a supplemental video ng mga nakaraang topic natin sa pagbabakuna kasi yung mga matagal lang sumusubaybay sa atin, alam nyo naman na may mga video episode tayo ng pagbabakuna na 5 basic vaccines lang ang ginagamit natin. So, ulitin ko ulit, ang una, day 7, B1B1, B1B1 lang ang ginagamit natin. So, day 21, Lasota plus Gumburo, pinagsasabay natin yan. Day 14 rather, So, day 7, B1B1. Day 14, Lasota plus Gumburo. Day 21 is Foulpax. And then, ang panglima natin is day 30, Coryza. So, 5 basic lang kasi para sa akin, yun lang naman ang inaagapan ko. Lalo ang Foulpax, yun ang inaagapan ko na pag day 21, tinatamaan na talaga ang mga sisiw ko. Nag-uumpisa na sila mag-away-away, magtukaan, yun ang umpisa ng Foulpax. Pag may na-open or nabuksan na sugat sa balat nila, papasok na yung mga bakterya, yung mga mikrobyo, yung mga virus na magiging cause, magiging dahilan nung Foulpax. Kaya mahirap na kaya kailangan unahan natin. So para sa akin, sa age ng 21 days, doon sila very susceptible. Kaya kailangan unahan natin. So anyway, for the past 5 years, I think 10 years, 1 decade, ang evolution ng bakuna is napakadami. So, parang napakadami ng sakit na nauso ang mga 5-in-1 vaccine, kung ano-ano pa, 3-in-1, 4-in-1 vaccine, So, napakadami. So, para sa akin, yung 5 lang kasi na basic ang binibigay ko. Kasi, let's dig deeper, and with common sense. So, alam naman natin lahat na dumaan tayo sa pandemic. So, sa pandemic, nagbigay tayo ng bakuna, nagbigay ang gobyerno ng bakuna all over the world. So pansinin nyo, kung may mga kakilala kayo na nabakunahan before, na parang sobrang healthy, sobrang lalakas, tapos ngayon biglang humina or baka namatay, so posibleng epekto ng bakuna kasi wala namang ibang foreign substance na inintroduce, di ba? Bakuna lang naman. So posibleng ganun ang naging epekto nun. May iba naman na hindi naman naapektuhan, So, minsan, ngayon, may mga bali-balita, maraming balita na may mga athletic, naglalaro sa mga international sports, bigla na lang nagko-collapse, namamatay. So, bihira naman ang may case na ganun before na in-administer ang bakuna. So, what does that mean? So, it means pwedeng may epekto ang bakuna sa health ng tao na yun. So, sabi ko nga, depende So, may mga kakilala tayo na yung mga kamag-anak nila, sobrang lalakas naman, healthy naman, nung binakunahan, biglang nanghina. So, posibleng yun ang naging epekto. And sadly, nawala, namatay. So, wala rin namang ganong epekto. So, depende. So, sa akin kasi,
I won't risk it. I won't risk it. So kung anong nakikita ng mata ko na tumatama lang, yun lang ang ibibigay kong bakuna. Kasi pansinin nyo, no? So sabi ko nga, may mga binakunahan na nanghina, kumbaga dating perfect yung health, nanghina dahil sa bakuna. So kung paano kung tumama yun sa mga breeders natin? Paano kung tumama sa mga breeders natin? So mahina sila. So what if tumama yun sa mga stags natin na ilalaban natin sa gitna ng labanan? So posibleng ganun eh. Kaya minsan mapapansin nyo, may mga stags na pag binatak mo, ihahanda mo pa lang, minsan nangangayaw, parang masamang pakiramdam, pero buo naman ang katawan. So may mga ganong kaso. Minsan, pinaliguan mo na, ikikiping mo na lang, bigla na lang namamatay, iipot ng puti, iipot ng dilaw. So, yung mga ganong cases, nagkakaroon ng complications na hindi natin maintindihan. So, minsan, may epekto yung sobrang pagbabakuna. May epekto yun. So, naranasan ko rin yan na parang minsan nawawalan ng gigil ang manok, nawawalan ng grit, nawawalan yung pagka-wild ng isang manok na kahit ni-range mo siya, parang hindi na siya ganong ka-robust. Hindi na siya ganong ka-robust. So, tingin ko, posibleng may epekto, posibleng may epekto. Although, hindi naman natin solely ma-attribute doon. Pero, kumbaga sa akin, sa pag-aalaga ko ng sisiw, sa pag-aalaga ko ng manok, I keep everything simple. I keep everything simple para alam ko kung saan pwedeng magkamali, kung saan nagkamali, kung anong binigay ko na pwede akong magkamali or nagkamali. So, madali kong balikan, Madali kong balikan. Kaya hindi ako nag-i-introduce ng mga 5-in-1, 4-in-1, 3-in-1. Kung ano lang yung tingin ko na pwedeng tumama sa mga manok ko, nag-i-introduce ako. So, katulad ngayon, may mga nauuso naman ngayon yung namamaga yung tuhod pag harvest nyo. Sa akin, na-diagnose ko yan, may tumama, Rheovirus. Rheovirus, yung parang namamaga yung tendons, namamaga yung parang something dito o dito. Pag in-harvest mo, pag tumagal, umuunat na yung daliri, ganyan. Hindi na niya may tikom. So, baldado na siya, Baldado na siya. So, inagapan ko yun, 1 season. Pagkatapos nun, hindi na ulit, So, okay na, hindi na ulit ako nagbigay. So, hindi ko kino-complicate ang pagbabakuna, ang pagbibigay ng kung ano-ano sa mga manok ko. So, yun lang naman ang experience ko na gusto kong i-share sa inyo, Kasi minsan, nauunahan tayo ng takot without proper judgment, without proper investigation. Na dapat, kung wala namang risk, nandiyan ang risk, pero alam mo na bang, walang tumatama sa iyo na ganong sakit, katulad ng mycoplasma, wala naman tumatama sa iyo yung sakit, malinis naman ang brooder mo, malinis naman ang incubator mo na pwedeng pagmula ng mycoplasma. So, bakit ka pa magbabakuna? And ang mycoplasma naman, pwedeng result ng complicated diseases yan na present sa farm dahil sa dumi. So, pwedeng hindi naman umepektor, hindi naman tumama sa'yo. So, sa akin lang, ang pinapractice ko rito, I just keep everything simple. So, yun guys, sana may natutunan kayo dito sa video episode na to. Maraming salamat sa inyong lahat. Master Mark ulit ito ng Team Logis.